natin mga kababayan. Sabi nila, itong si Larry Gadon, mga kababayan, ay kapit toko. Kasi anong oras na po ito nag-sign at siya po ay nagpasa ng courtesy resignation. Naging usapan pa siya o naging topic, mga kababayan, doon sa press conference ni Attorney Claire Castro na kung saan po ay tinanong na doon daw sa GC, sinabi daw ni Gadon na siya ay hindi kasama doon sa magko-courtesy resignation kasi hindi naman daw siya cabinet, 'di ba? Pero nilinaw ito, mga kababayan, ang tawag sa kanya Secretary of Poverty and Alleviation. So therefore, secretary rin siya, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Pero mga ka-GP Natics, ang tanong kasi dito, sabi nung iba, naku, baka naman natatakot itong si Gadon. Bakit, may ginawa ba si Gadon? Yes, mga kababayan, may ginawa si Larry Gadon, di ba? Sabi nung iba, lalong-lalo na si Mami Peng, sabi niya ganun, paano naman kasi? Di ba? Paano itong mangyayari? Biruin mo, paano susuportahan ng majority ang alyansa? O ang mga tao, paano ito iboboto? Kung mismong gabinete mo ay hindi ka sinusunod at hindi sinusuportahan ng alyansa. Maaring sinuportahan ni Gadon ang ibang mga tao ng alyansa, pero ibinoto niya po itong si Bongo. 'Di ba? Kanya pa nga po, mga kababayan, na i-promote, kanya pang in-endorse si Bongo na kanya daw iboboto. Ganon din si Pangilinan at si Bam. Ang tanong, mga kababayan, mga ka-GP Natics, masisibak kaya itong si Larry Gadon dahil kay Bongo? Palagay nyo, tama ba na masibak ito, mga kababayan? Alalahanin nyo po ang sinabi ng ating Pangulo kanina, nagsalita na ang taong bayan. Ang hinahanap nila ay aksyon. Ang hinahanap nila ay hindi politika at hindi puro paasa at hindi puro, mga kababayan, puro ano daw, kasi yung iba ang ginagawa puro dahilan. 'Di ba? So kaya ganun ang naging resulta ng ginawa o ng halalan, 6 out of 11. Actually 5 nga lang I don't consider Camille Villar, mga kababayan, na nasa alyansa pa rin kasi guest siya doon sa 'di ba? Guest siya doon sa kabila. So hindi ko kino-consider 'yun. So 5 out of 11, mga kababayan, way below. Way below. Or sabihin natin less than 50%. Diyos mio, ano nangyari? Sabi ni Ma'am Mona Nasis, pwede. Sabi ni Ma'am Lily Tonini, dapat lang sibakin. Wala ba dito mga makalari Gadon? Ako kasi sinasabi ko nung nakaraan, bakit niya bakit niya binoboto itong si Bongo? Bakit niya pinopromote? Kasi di ba may mga balita na lumalabas na itong si Bongo ay ayaw kay Sara Duterte kasi magiging balakid, magiging tinik sa 2028. Marahil daw ngayon si Bongo, bakit siya kasama sa Duterte Black? Sabi ng iba makasimple lang, 'di ba? Under the table lang. Simple lang na lumalakad, gumagalaw ito laban kay Sara para hindi halata. Pero bakit ganon si Larry Gadon i-promote si Bongo? Meron bang naoperahan ba? Hindi ko alam. Wala akong alam dyan kung merong naoperahan. Pero ang masasabi ko lang, mga kababayan, tama yung sinabi ni Mami Peng. Bakit susundin ng maraming tao ang majority? Kung mismong tao nga, gabinete mo, ayaw ngang sumunod sa'yo. May sariling diskarte. At sabi pa nung iba, ito daw si Larry Gadon, mga kababayan, dapat daw ito mas madalas na nakikita sa lugar na may hirap.
Pati ba daw ang inaasikaso? Sabi ng iba yon, Tita Etelina. Ano ba yan? Lumalabas ng mga tunay na kulay. Kakalungkot naman. Kala ko okay si Gadon. Hindi, wala pa tayong basihan dito kung siya ba ay matatanggal, kung siya ba ay sisibakin talaga. Mga kababayan, di ba? Kasi, ang inaano ko lang dito, kumbaga, pag lumabas na sinibak si Larry Gadon, mga kababayan, you have already, meron na kayo kaagad na idea. Di ba? Hindi na kayo mag-iisip, kaya pala sinibak yan dahil doon sa sinabi ni JNK. Oh. Hindi na kayo magtataka. Marahil yun nga eh. Biruin mo mga kababayan, sila Bongo nag-number 1. Oh. Tapos yung alyansa, nasaan sila? Pang-4, pang-5, yung iba pang-11, pang-10, di ba? Halos nasa kulelat. Sabi mo, GP, a win is a win. Yes, indeed, a win is a win. Kaya lang, ang Pangulo natin nga, ang sinabi po dito ay hindi po siya kontento doon. Bakit naman, GP? Bakit gano'n naman ang Pangulo natin? Kasi nga, kaya hindi na kontento ang Pangulo natin ay yung pinakikinggan niya yung taong bayan. Ano ba yung sinabi ng taong bayan kasi, mga kababayan? Sinabi po ng taong bayan, lumalabas na, sabi dito, the people have spoken and they expect results, not politics, not excuses. Diba? Anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Nagsalita na ang taong bayan. Gusto nila yung resulta. Hindi yung politika. Hindi yung excuses. Hindi yung dahilan. Kailangan i-deliver mo kung ano yung nararapat sa mga kababayan natin. Oh. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi po doon nagresulta ng maganda. Ang resulta lang ay 50-50. Dahil kung maayos daw yung trabaho ng mga gabinete niya, marahil maaring maging 11-0 natin makuha. 'Di ba? Nangangahulugan na nagre-reflect daw po yung satisfaction ng mga kababayan natin doon sa nakaraang eleksyon. Dahil hindi sila satisfied sa mga trabaho ng ating mga gabinete, ayun ang lumabas. Kukunti lang ang nakuha nating boto. Diba? Hi, Ma'am Narcisa Bitor. Sabi ni Luzonea, ilabas ang palakol at sibakin. Nakakainis mga pabaya. Kaya nga eh. Diba? Kahit sino pa yan, mga kababayan, basta lumabas yung mga problema, dapat nga sabihin din sa atin ng presidente kung bakit niya sisibakin yung mga gabinete niya. Hindi pwedeng pag ito nag-courtesy resignation, nagkaroon sila ng review, ay ganun-ganun na lang. Mga kababayan, ibigay nila yung dahilan kung bakit nila ito pinag-resign. 'Di ba? Bakit hindi na nila ito pinabalik? Kasi otherwise, mga kababayan, ang mangyayari diyan, yung Pangulo natin, siya pa rin ang sasabihin na may kasalanan. Ikaw ang leader dyan, kasalanan mo yan. Diba? It is your negligence and it is your duty na dapat yung mga tao mo ay minomonitor mo. Kung hindi sila nagtatrabaho, walang outcome, sa'yo yun magre-reflect dahil sila po ay alter ego ng ating Pangulo. Sabi ni Claire Castro, kaya nga tatanggalin eh. Alter ego ko sila pero wala silang pakinabang. Sabi ni Cora Vidal, di kaya Sir GP ganoon ang nangyari sa alyansa? Marahil mga kababayan kasi ang Pangulo na nagsabi eh. Diba? It was the result, mga kababayan, doon sa hindi po tawag dito, hindi satisfied ang taong bayan sa trabaho ng mga gabinete. 'Di ba? Nagkulang. Kasi parang siguro mayroong mga nanghihingi ng tulong or may mga programs. Ang isa pang nababanggit kasi kanina na narinig ko, ito, pakinggan niyo sa dulo. Teka lang. Ito. Pakinggan niyo.
Eto, may maganda-ganda to eh. Sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kanyang cabinet secretary. Ayon sa Pangulo, kailangang baguhin ang kanyang administrasyon matapos ng resulta ng eleksyon 2025. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Connie, Rafi, hanggang ngayong alas 11 ng umaga, hindi bababa sa 20 miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagpahayag na ng tandaan o di kaya naghain na ng kanilang courtesy resignation. Itikot nga ng utos si Pangulong Bongbong Marcos na inanunsyo ng kanyang umaga na magbitiw ang lahat ng miyembro ng gabinete para i-recalibrate anya ang administrasyon at ituon ang trabaho ng gobyerno para tugunan ang agarang pangangailangan ng publiko. Ayon sa Pangulo, nagsalita ng mga mamamayan, ang gusto nila ay resulta, hindi politika, hindi mga pansot at tatalima raw ang pamahalaan dito. Kasunod dito ay susuriin ang performance ng mga kalihim at dito ibabase ang desisyon kung sino-sino ang mga mananatili sa gabinete ng Pangulo. Hindi raw ito patungkol sa personalidad kundi sa performance sa gabinete at kung akma pa sila sa mga bagong prioridad ng pamahalaan. Pagsiguro naman ng Pangulo, hindi maantala ang serbisyo ng gobyerno habang wala pa mga pinuno ang mga departamento. Hudyatan niya ito ng bagong yugto ng kanyang administrasyon para mas mabilis at mas tutok sa pagtugon sa pangangailangan ng mga tao. Ang utos na ito na pagbitiwin ng kanyang gabinete ay kasunod ng kanyang sinabi sa kanyang pahayag kung saan kinilala niyang dismayado ang mamamayan sa naging performance ng kanyang gobyerno at hindi ramdam ang serbisyo nang dahil sa labis sa pagtuon sa mga malalaki at pangmatagalang proyekto ay napabayaan at hindi natutukan ang mga agaran at iba pang mahalagang issue. Okay, mga kababayan, yan yung maliwanag na sinabi na yung mga tao ay hindi satisfied, 'di ba? Dahil mga kababayan, yung mga gabinete ay natutok doon sa mga long-time project. Hindi nila nabigyan ng pansin yung mga maliliit, mga kababayan, na kung tutuusin, yun yung mas mahalaga. Kasi yun ang mas makikita ng tao eh. Tingnan nyo, pakinggan nyo ulit. Performance ng kanyang gobyerno at hindi ramdam ang serbisyo nang dahil Hindi raw kinilala niyang dismayado Hindi daw ramdam ang serbisyo. ang mamamayan sa naging performance ng kanyang gobyerno at hindi ramdam ang serbisyo nang dahil sa labis sa pagtuon sa mga malalaki at pangmatagalang proyekto ay napabayaan at hindi natutukan ang mga agaran at iba pang mahalagang issue sa mga tao. Connie, Rafi, sa ngayon ay natabayan na natin ang press. Okay, yun ang maliwanag ha. Hindi ramdam ng taong bayan ang serbisyo, mga kababayan, ng ating administrasyon. He's pertaining to those cabinet members kasi ito daw ay nakatutok sa malakihang proyekto. Hindi napapansin yung mga maliliit na tao, mga kababayan. Hindi kagaya nung 2022 na nakaraang eleksyon, 'di ba, nung presidential election nila PBBM, ay nakita natin sinusuyod yung maliliit na tao at tinitingnan, napapansin, hindi nababaliwala. Ngayon kasi, mga kababayan, parang kagaya nga nung binabanggit ko, maraming gustong ilakad sila, maraming gustong ikampanya sila. Kaya lang, yung mga lugar na yon wala ding mga pera. 'Di ba? Walang mga pera. Hindi man lang sila tinatapunan ng mga tarpaulin para ito ay ikalat doon sa lugar, mga kababayan. Yung simpleng suporta na yon ay teka, parang hindi rin yung nagawa ng mga campaign manager o kung sino pa yung mga may kinalaman dyan sa alyansa. Aside pa doon sa sinasabi na mga project na malalaki na doon na lang nakapokus yung ating mga cabinet secretaries or yung mga tao ng Malacanang. Diba? O sabi ni Patrick Lopez, walisin ang tatamad-tamad. Walisin din ang kurap. Diba? At alisin, mga kababayan, yung mga tao na kalaban mo, iboboto mo. Diba? Parang masyadong complacent sila na, boto ko si Bato, pananalo naman yung alyansa dyan. Iboboto ko si Bonggong, panalo naman yung alyansa dyan eh. Oy, pero meron ako isang nagulat, mga kababayan. Kukwento ko lang. Kinontent ko si Marcoleta tungkol sa tungkol sa ito, kwento lang, mga kababayan. Puntahan nyo yung video ni Marcoleta, basahin nyo lahat ng comment doon. Ngayon ko lang napagtanto, kaya pala itong si Marcoleta bigla talagang lumakas, mga kababayan, at nanalo. Hindi lang dahil sa inendorso ng Iglesia ni Cristo. Marami pala talagang nabudol.
Biruin mo mga loyalista, mga kababayan na nagsabi, binoto ko yan. Bakit? Sabi ko, binoto mo talaga? Oo. Bakit nga? Dahil doon sa libreng kuryente. Hamag na yan, mga kababayan. Kung sino yung nangangako at nagsisinungaling lang na malabo naman mangyari yun pa yung kanilang ibinoto. Alam na nga nilang unang-una, number 1 protector or number 1 tawag dito, tagapagtanggol ni Sara Duterte yun, binoto pa. Dahil lang daw doon sa... Diyos mio, basahin nyo, guys. Hindi ko lang na-screenshot lahat pero kung titingnan mo yon, sabi nila, sayang, nabudol kami ni Marcoleta. Akala namin, makakatipid na kami sa kuryente. Nako po. Sabi ni Ferdinand Lunggalong, tama, GP. Region 3, wala akong nakikita ang tarpaulin alyansa. Si Marcoleta tad ng tarpaulin. Yan ang sinasabi ko, mga ka-GP Natics. Yung mga maliliit na lugar, hindi pinupuntahan. Di ba may mali dyan, campaign manager? Kasi yung mga maliliit na yan, mga lugar na yan, kung yan ang, hindi mo man kailangan bigyan ng pera, bigyan mo lang mga tarpaulin, yung mga gustong di ba? Yung mga, ano ba tawag doon? Yung kagaya ko, halimbawa walang bayad, di ba? Tapos bigyan mo lang ako ng mga tarpaulin, ako na magpapakalat niyan. Wala wala silang ginawang ganun, hindi kagaya ng 2022. Marami talagang mga nag-sponsored sa mga tarpaulin, pinamigay sa iba-ibang mga lugar. Sabi ni Ulong Ginto, sa 2028 prediction ko, President Sara for President and go for Vice President. Malabo yan. Ulong Ginto, pustahan tayo 1,000. Pustahan tayo 1,000. Hindi magtatandem yan si Sara at si Bongo. Never ever. Magkalaban yan, maniwala ka sa akin. Si Sara po, galit yan kay Bongo. Si Bongo, galit din yan kay Sara. Kaya lang yan sila nasa Duterte camp dahil kay Digong. Pero, pagdating po, mga kababayan sa posisyon, magkalaban yan, mag-aagawan. Sabi ni Doc Peli Perez, mga bobo kayong lahat, naniwala kayo kay Marcoleta, hina naman ang utak nyo. Sorry guys, kung nasabi ko, pero nabasa ko sa comment section kanina, kami ni Mrs. nag-i-scroll kami kasi wala kami magawa. Nagulat ako yung mga kilala ko, mga regular viewers pa dito. Diyos ko po. Hindi ko binoto si Marco Beta but I want that free electricity. Mabuti hindi mo binoto. Kaya lang, ayun, marami kasing mga naloko. Diba, Ma'am Del na Villar? Prediction ka muna sa impeachment. Ako ang nakikita ko sa isang post, Sara President, Vico Soto Vice President. Malabo. Malamang yan, mga kababayan, maaring Sara President, Vico Vice President, Isko Vice President, or mga kababayan, kung hindi ma-impeach si Sara Robin Padilla. Pag na-impeach naman si Sara, papatakbuhin nila si Robin. Or baka tapos pag hindi nagkasundo si Isko, tatakbo ring presidente. Agawan sila, bahala sila. Pero pag may tumakbong, kasi ngayon nakikita ko parang wala pang binibuild up ang administrasyon na tatakbong presidente. Kasi si Sandro hindi pa, 2034 pa yon. Diba? Gusto ko nga sana si Jinky Luistro, kaya lang hindi pa siya ganun kasikat. Mga kababayan, parang Batangas pa lang talaga ang maraming nakakilala sa kanya. Kasi based on the numbers ng nabumoto, nasa 70,000 lang. Diba? Pagtatakbong pareho sina Bongo at Sara, sigurado matatalo si Sara. I agree. I agree dyan, mga kababayan. Kaya nga, si Sara Duterte malungkot. Malungkot na nag-number 1 si Bongo. Diba? Ontiveros at Trillanes for 2028. Malamang hindi. Si Ontiveros, malamang maglileni yan.
Extend daw Sir GP si PBBM. Paano mangyayari 'yon ma-extend? Gustuhin man natin. Pero sabi po ng ating saligang batas, mga kababayan, wala tayong extension. 'Di ba?